Sina Andy Eigenman at Filmar Alipayo, isang pares na hinahangaan ng maraming Pilipino. Kilala sila sa kanilang masayang pagsama at simpleng pamumuhay. Pinili nila ang simpleng buhay sa Siargao, malayo sa magulong mundo ng showbiz. Dito, natagpuan nila ang kapayapaan at kaligayahan. Pinalalaki nila ang kanilang mga anak na napapaligiran ng kalikasan. Ang kanilang mga anak ay lumalaki na may malalim na koneksyon sa kalikasan at simpleng pamumuhay. Hinahati nila ang kanilang buhay sa mundo ng social media at tunay na buhay. Ibinabahagi nila ang kanilang mga karanasan at inspirasyon sa kanilang mga taga-subaybay. Pero kamakailan lang parang pumutok ang kanilang happy bubble. May mga senyales ng di pagkaunawaan na lumitaw. May mga bulong-bulungan ng di pagkakaunawaan. Nag-alala ang mga fans at nagtanong kung ano ang nangyayari. Ano kaya ang nangyari kina Andy at Filmar? Ang kanilang mga taga-subaybay ay nagtataka at nag-aalala. Ang unang senyales ng problema ay sa social media. Napansin ng mga tao ang kakaibang galaw sa kanilang mga account. Nag-unfollow sina Andy at Filmar sa Instagram. Isang malaking senyales na may problema. Malaking bagay ito sa panahon ngayon. Ang pag-unfollow ay parang sinasabi mo sa publiko na may problema kayo. Parang sinasabi mo sa publiko na may problema kayo. Agad itong napansin ng mga fans at nagdulot ng iba't ibang reaksyon. Agad itong napansin ng mga fans. Maraming nagkomento at nagtanong kung ano ang nangyayari. Sumunod ay ang mga cryptic messages ni Andy, mga mensaheng puno ng damdamin at tila may malalim na kahulugan. Nagsimulang mag-post si Andy ng mga mensahe sa Instagram. Malabo ang mga ito, tila puno ng mga simbolismo at mga pahiwatig na mahirap intindihin. Pero parang may pahiwatig ng betrayal at sakit. Ang mga post niya ay tila nagpapakita ng isang malalim na emosyonal na sugat. Binanggit niya ang Year of the Snake, isang simbolo na nagdulot ng maraming espekulasyon. Marami ang naniniwala na ito ay tumutukoy sa birth year ni Filmar. Ang mga tagahanga ay nag-umpisang magtanong-tanong at maghinala. Nagsalita rin si Andy tungkol sa lobo na nakadamit tupa, isang matalinhagang pahayag na nagdulot ng higit pang pagkalito. Si Filmar kaya ang tinutukoy niya. Napaisip ang mga fans. Ang mga komento sa social media ay puno ng mga tanong at haka-haka. Umingay ang online world sa mga haka-haka. Ang mga tagahanga at netizens ay nagbigay ng kani-kanilang opinyon at interpretasyon. Ano nga ba ang nangyayari kina Andy at Filmar? Ang kanilang mga taga-subaybay ay nag-aalala at nagnanais ng kasagutan. Lahat ay gusto ng kasagutan. Ang mga tanong ay patuloy na bumuhos sa social media nang walang malinaw na sagot. Pero walang direktang nagsalita si Andy o si Filmar tungkol sa issue. Nakabibingi ang katahimikan. Ang kanilang mga social media profiles ay nanatiling tahimik. Lalong lumakas ang mga haka-haka. Ang mga tagahanga ay patuloy na nag-aabang ng anumang pahiwatig o update mula sa dalawa. Ang katahimikan ay nagdulot ng mas maraming tanong kaysa sagot. Lalong umingay ang chismis. May lumabas na litrato online. Ipinapakita nito si Filmar na nagpapa-tattoo. Pero hindi basta-bastang tattoo. Isa itong love couple tattoo. At kasama niya ang ibang babae. Ikinagulat ito ng marami. Niloloko ba ni Filmar si Andy? Nakilala rin ang babae sa litrato. Ang pangalan niya ay Pernilla Shoa. Isa siyang Swedish marine photographer. Matagal na siyang nakatira sa Siargao. Lalong gumulo ang sitwasyon. Biglang naging sentro ng kontrobersya si Pernilla. Dinagsa ng mga mensahe ang kanyang social media. May mga mausisa, may mga galit, may mga nag-akusa sa kanya na sumira ng isang masayang pamilya. Pinili ni Pernilla na manahimik noong una. Hindi siya nagbigay ng komento tungkol sa mga chismis. Hindi niya pinatulan ng mga negatibong mensahe. Pero matindi ang pressure. At naapektuhan na siya. Ang unang reaksyon ni Filmar sa kontrobersya ay medyo malabo. Nag-post siya sa kanyang Instagram stories. Parang kinilala niya ang mga chismis, pero wala siyang nilinaw. Mas lalo lang nitong pinainit ang sitwasyon. Frustrated ang mga fans. Gusto nilang marinig ang panig niya. Bakit siya nagpa-love couple tattoo kasama ang ibang babae? Mahal ba niya si Pernilla? Sunod-sunod ang mga tanong, pero walang kasagutan. Sa wakas, binasag ni Pernilla ang kanyang katahimikan. Nag-post siya sa Facebook. Ipinahayag niya ang kanyang sakit at frustration. Humingi siya ng kabaitan at pangunawa. Ipinaliwanag ni Pernilla na maliit na bahagi lang ng kwento ang nakikita ng mga tao.
Pakiusap niya sa publiko na huwag humusga. Ipinaalala niya sa lahat na laging may dalawang panig sa bawat kwento. May mga taong naunawaan ang kanyang sinabi. Naintindihan nila na si Pernilla ay nadamay lang din sa isang mahirap na sitwasyon. Pero may mga nanatiling nagdududa. Gusto nilang marinig mismo kay Filmar ang katotohanan. Pagkatapos ng ilang araw na katahimikan, direktang hinarap ni Filmar ang issue. Nag-post siya ng video sa Facebook. Isang simpleng reel, pero maraming sinasabi. Makikita sa video sina Filmar, Andy, at ang kanilang mga anak. Lahat sila ay nakangiti. Ang caption ay, "It all went way too far and should have been handled in private." Okay na kami sanan okay ra kami. Malinaw ang mensahe. Nagkaayos na sina Filmar at Andy. Umingay ang internet bilang reaksyon sa video ni Filmar. Dumagsa ang mga komento. Karamihan ay positibo. Ang mga netizens ay nagpakita ng kanilang suporta at pagmamahal sa mag-asawa. Ang mga komento ay puno ng pag-asa at positibong pananaw, na nagpapakita ng kanilang pagnanais na makita ang mag-asawa na magtagumpay sa kanilang relasyon. Nagpahayag ng ginhawa ang mga fans na naayos na ng mag-asawa ang kanilang problema. Ang kanilang mga ngiti at yakap ay nagbigay ng inspirasyon sa marami. Ang mga tagahanga ay nagdiwang at nagbahagi ng kanilang kasiyahan sa social media na nagpapakita ng kanilang suporta at pagmamahal. Marami ang nagbigay ng payo. Ang mga tao ay nagbahagi ng kanilang mga karanasan at kaalaman upang makatulong sa mag-asawa. Ang mga payo ay nagmula sa iba't ibang aspeto ng buhay, mula sa personal na karanasan hanggang sa mga aral na natutunan mula sa iba. Hinikayat nila si Filmar na maging mas maingat sa damdamin ni Andy. Ang mga tao ay nagbigay ng kanilang mga opinyon at mungkahi upang mapanatili ang kanilang relasyon. Ang mga payo ay naglalayong mapabuti ang kanilang komunikasyon at pag-unawa sa isa't isa. Ipinaala nila sa kanya na kamamapatay lang ng ina ni Andy. Ang pagkawala ng isang mahal sa buhay ay isang malaking dagok, at ang mga tao ay nagpakita ng kanilang pag-unawa at simpatya. Ang kanilang mga mensahe ay puno ng pag-asa at pagdamay. Nasa proseso pa siya ng pagdadalamhati. Ang pagdadalamhati ay isang mahirap na proseso, at ang mga tao ay nagpakita ng kanilang suporta at pag-unawa. Ang kanilang mga mensahe ay naglalayong magbigay ng lakas at pag-asa sa mag-asawa. May mga nagpayo rin sa kanya na maging mas maingat sa kanyang mga kilos. Ang mga tao ay nagbigay ng kanilang mga opinyon at mungkahi upang mapanatili ang kanilang relasyon. Ang mga payo ay naglalayong mapabuti ang kanilang komunikasyon at pag-unawa sa isa't isa. Iminungkahi nila na dumistansya siya kay Pernilla. Ang mga tao ay nagbigay ng kanilang mga opinyon at mungkahi upang mapanatili ang kanilang relasyon. Ang mga payo ay naglalayong mapabuti ang kanilang komunikasyon at pag-unawa sa isa't isa. Ang buong pangyayari ay nagpakita ng Marites culture sa Pilipinas. Ang Marites culture ay isang aspeto ng kulturang Pilipino kung saan ang mga tao ay mahilig sa tsismis at pag-uusap tungkol sa buhay ng iba. Ang mga tao ay nagbahagi ng kanilang mga opinyon at mungkahi upang mapanatili ang kanilang relasyon. Ang Marites ay tawag sa mga taong mahilig sa tsismis. Ang mga tao ay nagbahagi ng kanilang mga opinyon at mungkahi upang mapanatili ang kanilang relasyon. Ang mga payo ay naglalayong mapabuti ang kanilang komunikasyon at pag-unawa sa isa't isa. Mahilig ang mga Pilipino sa buhay ng mga artista. Ang mga tao ay nagbahagi ng kanilang mga opinyon at mungkahi upang mapanatili ang kanilang relasyon. Ang mga payo ay naglalayong mapabuti ang kanilang komunikasyon at pag-unawa sa isa't isa. Interesado sila sa kanilang mga relasyon. Ang mga tao ay nagbahagi ng kanilang mga opinyon at mungkahi upang mapanatili ang kanilang relasyon. Ang mga payo ay naglalayong mapabuti ang kanilang komunikasyon at pag-unawa sa isa't isa. Nagbibigay sila ng payo at opinyon. Ang mga tao ay nagbahagi ng kanilang mga opinyon at mungkahi upang mapanatili ang kanilang relasyon. Ang mga payo ay naglalayong mapabuti ang kanilang komunikasyon at pag-unawa sa isa't isa. Minsan, nakakalimutan nila na tao rin ang mga artista. Ang mga tao ay nagbahagi ng kanilang mga opinyon at mungkahi upang mapanatili ang kanilang relasyon. Ang mga payo ay naglalayong mapabuti ang kanilang komunikasyon at pag-unawa sa isa't isa. May sarili rin silang mga problema at pinagdadaanan. Ang mga tao ay nagbahagi ng kanilang mga opinyon at mungkahi upang mapanatili ang kanilang relasyon. Ang mga payo ay naglalayong mapabuti ang kanilang komunikasyon at pag-unawa sa isa't isa. Ang Andy Filmar Pernilla saga ay isang paalala
na dapat tayong maging maingat sa mga nababasa natin online. Ang mga tao ay nagbahagi ng kanilang mga opinyon at mungkahi upang mapanatili ang kanilang relasyon. Ang mga payo ay naglalayong mapabuti ang kanilang komunikasyon at pag-unawa sa isa't isa. Dapat din tayong maging maingat sa ating mga salita at kilos. Ang mga tao ay nagbahagi ng kanilang mga opinyon at mungkahi upang mapanatili ang kanilang relasyon. Ang mga payo ay naglalayong mapabuti ang kanilang komunikasyon at pag-unawa sa isa't isa. Dahil kahit hindi natin namamalayan, maaari itong magkaroon ng malaking epekto sa iba. Ang mga tao ay nagbahagi ng kanilang mga opinyon at mungkahi upang mapanatili ang kanilang relasyon. Ang mga payo ay naglalayong mapabuti ang kanilang komunikasyon at pag-unawa sa isa't isa.